Good evening. Good evening Hello, po. good evening. Good evening po. Itatanong ko lang bro yung tungkol sa panaginip ko kung considered ba ito na private revelation. Dahil nung ako po ay 17 years old pa lamang, na naginip po ako kay Mama Mary. Okay, Brother Tapos, Romel. Wait, sige, sige, continue nyo. ganito po, i-share ko na lang po. Tapos, yung may friend din po ako noon, yung kababata ko noon, na nung high school din po siya, nagpatiwakal po siya. Tapos, yun nga po, yung kagabi, yung topic din po doon sa pagpapakamatay. Ito po yun ng sa friend ko po noon, nung high school din po siya. Bali, nangyari po yun dahil sa mabigat na nangyari sa buhay niya, kaya nagawa niya po yun. Pero sa last minute po ng buhay niya noon ay humingi po siya ng tulong. Tapos, nadadalhin siya sa ospital ngunit hindi na po umabot. Tapos yun nga po na balik po tayo sa panaginip ko. College na po ako noon. Tapos nanaginip po ako noon na salubong ko po siya. Para ang disyerto na madilim, madilim po. Tapos nasalubong ko po yung friend ko na namatay na. Tapos sabi niya sa akin, Sel, samahan mo ako dito. Ay, nakita ko po yung mukha niya. Yung para po talaga siyang sa, sa drama sa TV, na gano'n ang itsura ng mga kaluluwa. Sabi ko, ay, ayoko. Ayoko sa Yuning. Tapos, nung naglalakad po ako, nasasalubong ko naman po ng maraming mga bata. Nakaputi po sila lahat, pati ang kaibigan kong namatay, nakaputi din po siya. Tapos, ang mga bata nagtatakbuhan, para po siyang disyerto na maraming mabato. Tapos, may malaki siya, parang may isang aisle doon. Tapos, ang sabi, parating na nga po si Mama Mary. Tapos, yun nga po, na para po kasi siyang pantalan, na medyo mataas po, aakyatin po yun. Ang mga bata po, aakyatan na po doon sa isang na po yun, para siyang pantalan. Ako po, hirap na hirap po makaakyat. Hirap na hirap po ako makaakyat. Tapos, nung ang mga bata nakaakyat na po doon, tapos pong kamay nila, na nakaangat po ang isang kamay. Tapos ako po, nung parating na po si Mama Mary, nandun na po ako sa pinakadulo mag-isa. Hindi ko alam paano po ako nakarating doon. Tapos nung parating na po si Mama Mary, nakita ko po talaga yung mukha niya na po siya, yung miraculous medal po ang niya, image niya. Tapos, yun na po, nung parating na po si Mama Mary, ramdam ko po talaga na na yung Holy Spirit siguro po yun na grabe po talaga, kitang-kita ko po talaga mukha ni Mama Mary. Tapos marami na pong nakahawak na mga bata sa kamay niya, kasi ang sabi kung sino pong makahawak sa kamay ni Mama Mary ay dadalhin na po niya. Tapos nung ako na po, ako pong nasa dulo, nung parating na po si Mama Mary sa akin, kitang-kita ko po talaga ang mukha ni Mama Mary. Kung ano po ang itsura sa miraculous medal po, na naka-blue po siya, ganun na ganun po talagang itsura niya. Tsaka ang mukha niya na napakaganda niya po, hindi ko talaga ma-explain yung pakiramdam ko, na para po ako nasa langit na ang saya, hindi ko ma-explain talaga ang feeling ko, na para pong na hindi ko talagang maipaliwanag ang naramdaman ko. Parang ang feeling ko parang nasa langit na po ako. Pero nung unti-unti ko na pong inaabot ang kamay ni Mama Mary, na ang sabi niya sa akin, parating na po siya. Kasi nakatingin din po siya sa akin, na inaabot niya, pilit kong inaabot ang kamay niya, na parang ang sabi niya sa akin, parang nangungusap siya sa akin, na sabi niya, parang feeling ko na, ang sabi ni Mama Mary sa akin, halika na anak. Parang yun po, na hanggang sa nagising po ako. At nung nagising ako, hindi ko po ma-imagine kung ano pong lugar na yun, na sa panaginip ko. At yun po na nagpapalakas sa akin, na tuwing nagkakaroon po ako ng spiritual dryness, inaalala ko lang po yung
yung encounter na po yun na nakita ko po si Mama Mary. Hindi ko po alam kung private revelation po ba yun ang tawag doon. Yun po. Brother Romer. Bago mo sagutin bro Jando, gusto ko lang i-shoutout si Sister Noemi Gold. Nagbigay ng 2 Singaporean dollar. Maraming salamat po Sister Noemi and God bless po sa iyo. Okay, Brother Romer, pagkasagot yung tanong ni Ma'am ni Nanay G. Okay, so ganun Ayun ka system kanina bro, mo. tinatawag kita bro. Ay nag-ano ako bro, naka-idlip ako konti bro, masama pakiramdam ko bro. Okay. Nasipon kasi. Mm-mm. Sobrang lamig Parehas dito. pala tayo. Una, kung basahin natin yung Sirach, pakibasa na lang bro, una bro, para 34, 1 to 5. po. Umpisahan natin sa uno kasi para Sige bro. don't be dismayed sister kasi babasahin lang po natin to. Sabi dito from 1 to 6. Tungkol sa panaginip, mandaraya at walang ibubunga ang pag-asa ng hangal. Labis siyang nagtitiwala sa mga pangarap. Parang nanghuhuli ng anino o humahabol sa hangin ang taong nag-aabala sa panaginip. Ang nakikita mo sa panaginip ay anino lamang ng katotohanan, gaya ng mukhang nakikita sa salamin. Kung hindi maaring ang karumihay magbunga ng kalinisan, lalong hindi maaring ang kasinungaling ay magbunga ng katotohanan. Ang mga hula, pangitain, at mga panaginip ay kahangalan, sapagkat kung ano ang inaasam-asam ng isang tao ay siya namang inilalarawan ng kanyang guni-guni. Hindi dapat pahalagahan ni numan ang panaginip, liban na lamang kung iyon ay talagang pangitaing mula sa kataas-taasang Diyos. Marami na ang nalinlang ng mga panaginip at ang mga umaasa dito ay napahamak. Bro Romer. Okay, so una-una, sister, meron tayong mga nangyari doon sa Old Testament na may mga panaginip, si Saint Joseph the Dreamer, mga propeta, si Saint Joseph mismo, at saka yung mga vision, iba natin ng mga santo. Ang dami niyan. Pero sino ba ang pinakahuli na nagsabi na ito authentic ang simbahan man? At saka dami din na mga private revelations na hindi pinapalabas ng simbahan kasi private nga. Hindi talaga pinapalabas kasi nagkaka-create ng chaos, tapos mismo ang simbahan na nagkontrol, mga santo ngayon, yung iba writings ng mga santo. So dito pa lang sa atin na yung marami tayong nakaso sa Office of Exorcism na yung panaginip nila ay nagkakatotoo. Meron na nga, may shrine, yung mga Stations of the Cross na nagkakatotoo talaga. So ano sabi ng simbahan sa mga exorcist natin sa mga panaginip na nagkakatotoo? So much better na i-renounce yung spirit of divination at saka yung mismo na sight na yon, i-deliverance, i-renounce yung mga occultism, yung sa divinations, kasi delikado po. Ang simbahan lang po talaga ang magde-decide tungkol po doon. Kasi ang dami na, kung mabasa natin sa Sirach, yung mga na-mislead. Kasi deceiving spirits. Kaya nga yung mga spirits, yung spirits of divination, tinatawag silang lying spirits, mga deceptive spirits. Bakit? Kung hindi ka nila makuha sa mga bagay na masama, kukuhanin ka nila sa deception, akala mo'y mabuti, pero linlang pala ng mga demonyo. Kasi once na lahat ng mga merong ganon, magre-react talaga during exorcism. Pero lang doon sa mga tao na banal na nauna kasi nauna yung mga yan, yung mga dreams, mga ganon. Pero yung kabanalan, ang simbahan talaga, ang nag-ano talaga, nagtitimbang-timbang niyan kung totoo ba yun o hindi. Kaya nga, ang daming mga santo natin na akala natin persecuted,
pero tinetest ng simbahan kung saan yung obedience nila, gaya ni Padre Pio. So, kahit na meron siyang stigmata, kahit na prove pa yun ng siyensya na hindi, yung supernatural, beyond natural yung explanations, pero inaano ng simbahan na, baka sa demonyo yan, mga ganito, ganyan. So, tinitingnan ng simbahan kung ano ang disposition mismo ng isang tao. Kasi once na they will not obey, ayan, sa demonyo po yan. Kasi yung demonyo, disobedient yan. Hindi yan talaga nagpapa-under sa authority, yung Luciferian, yung Luciferian spirit. So, yung mga panaginip natin, wag na po natin naintindihin. Bakit? Una, once na magkaroon tayo ng yung demonyo kasi, maalam niya. Kasi nire-recall mo yan. Minsan sinusulat sa diary para hindi makalimutan. So doon ang mga demonyo, nagki-create sila ng, doon ka, nagki-create yan doon sa isipan mo na itong mga panaginip ko to, sa Diyos to. O yan, magsisimula ka na mag-rely. So kalimitan, once na meron kang, yung sinabi mo kanina, once na meron kang dryness, meron kang spiritual dryness, sa prayer, ayaw mo na, tapos doon ka kumuha ng lakas sa yung dreams, questionable po yon. Bakit? Bakit ka doon mag-rely? Bakit hindi ka doon sa Eucharist, sa faith natin, sa simbahan natin? Kasi yung demonyo, gusto niya mapailalim tayo sa emotions. Yung emotions ang nadadrive, nagkukontrol sa tao para bumalik yung sigla niya para sumunod ni Kristo. Hindi po yon yung pinakatunay. Kasi yung pinaka-authentic po talaga, para yun sa mga beginners, walang problema doon. Pero once na matagal na tayo sa spiritual journey, pero nandun ka pa sa emotions, kagaya nung sabi ni Saint John of the Cross, once na nandun ka pa sa level na yon, hindi mo pa natahak yung stages ng sanctification. Kaya nga sabi ni Saint John of the Cross, pinaka-delikado po once na mag-stick ka doon sa mga emotions mo, doon sa nakikita mo para magkaroon ka ng strength. Kasi yung faith natin, mahirap yan kapag hindi mo talaga tinodo yung sarili mo kasi wala kang nakita nagre-rely ka lang doon sa promises ni Lord, hindi mo talaga, parang yung mga anghel, no, yung mga anghel nung sinabi ko yung nakaraang linggo na hindi pa nila na-achieve yung beatific vision. Alam nila may Diyos, alam nila, pero hindi pa nakita nila ang Diyos face to face. So ganun din tayo. Mag-ingat tayo kasi kalimitan dyan, doon sa ang daming panaginip na nagkakatotoo, may mga visions, mga ganyan. Ano yan? Minsan, hindi lang minsan, ang dami namin pasyente na open ang psychic abilities pala. Hindi lang yung mga dreams na nightmares, yung mga demonyo yung nasa dreams mo, hindi lang, pati yung mga nagdi-dream ni Mama Mary, nagdi-dream sila ni Santo Niño, ng mga anghel. Nagtataka kami bakit nagre-react during deliverance session. So once na nagre-react during deliverance session, questionable po yun. Meron ding iba hindi nagre-react. Pero grabe yung oppression, grabe yung obsession na inaatake talaga sila na halos hindi na nila makaya. So kasi yung natin, yung nung tawag dyan, yung sa spirit of divination, 4th to 10th generations yan, kalimitan, kung meron ka mga albularyo na, yung mga, tawag niya, mga ninuno mo, mga albularyo, ang hirap i-trace. 4th to 10th generation, mahirap yung i-trace. Kahit na kay Pedro Calungsod nga, yung Trinace niya, yung yung apelyido niya hanggang Hinatilan, pa Iloilo, doon, ang pinakahinatilan, yung pinakamatagal sa Cebu. So, ganun po sister, mahirap talaga, no? Maano natin, matrace. Kaya nga, once meron kang ganyan, mas maigi na i-renounce mo yung spirit of divination of the occult third eye. Kasi
Yan ang pinaka-importante para maano, para matulungan yung sarili natin na hindi na paulit-ulit yung mga dreams natin na ganoon. Kasi ang dami na talaga na mga biktima diyan, yung sample ko diyan, yung yung meron siyang ninuno ng mga aswang. Kumakain na siya ng buhay, yung mga laman ng baboy talaga, yung presko. Pero yung pagkatapos ng exorcism and deliverance, yung pagpunta niya doon sa harap ni Mama Mary, nagsasalita si Mama Mary sa harap niya, yung statua talaga doon sa Office of Exorcism. So ang tanong, sa Diyos ba yun o hindi? Kaya nga, once na nakita mo yan na ganyan, na nagsasalita, yan, open ang psychic abilities niyan. Tayong lahat may psychic abilities. Pero yung Diyos lang mismo ang pwedeng gumamit noon para sa kanyang glory. Kagaya ng yung mga santo natin na nakikita nila yung mga guardian angels nila palagi, si Padre Pio. Lahat ay yung mga ibang santo na bata pa sila. Andun yung guardian angels nila palagi sa hagilid nila, nakikita nila palagi. So wala nang question doon. Pero hindi yun inaprubahan ng simbahan diretsyo yung pagkamatay pa nila, tsaka yun na prove na yung mga experiences nila galing sa langit. Kaya nga much better no na huwag tayo na mag-rely doon mismo sa panaginip natin kasi hindi po yun importante. Ang pinaka-milagro talaga is yung conversion sa buong buhay natin. Ang dami naming pasyente na malakas magdasal, katekista. Merong iba lay minister, iba pare, madre, pero nagre-react yun ng exorcism. Pero nagdarasal yon. Grabe yung mga practices, penances nila, pero nagre-react during exorcism. So hindi po basihan, hindi po garantiya yung mga gano'n na practices once na meron kang mga ninuno na inline doon sa generational curses kapag inline ka doon. Kasi ang dami nating mga ninuno na once na gusto nilang mag-gain yung power, inaano nila, tinitrade nila, binabargain nila yung buong henerasyon nila, kabayaran doon sa natanggap nila na kapangyarihan. So hindi natin alam na merong ganoon sa generations natin. So mag-ingat tayo sister kasi hindi po yan mismo yung natin, yung doorway natin para makamit natin yung sanctity. Meron, sabi ni Saint John of the Cross, merong purgative stage, may illuminative stage at unitive stage. Once na wala ka pa sa purgative stage, nandun ka pa sa emotion, wala ka pa sa purifications, questionable po yan sa simbahan. Kasi yung simbahan mismo, tinitingnan yung background, tinitingnan yung kaniyang yung sarili, kung yan totoo ba talaga na nakaano na siya doon sa sanctity. Kaya nga sister, ang pinaka-importante is yung conversion. Ang milagro talaga sa buhay natin palagi is yung conversion natin. At saka doon sa misa, yung Eucharist. Wala nang ibang makakapantay niyan kahit pa ang dami ng revelations. Kaya nga meron isang santo na sinabihan ng kanyang superior na kung babalik ang Diyos, tapos naglalaro tayo ng soccer, anong gagawin mo? Sabi ng isang santo, magpapatuloy ako sa paglalaro ng soccer, Padre. Bakit? Obedience po ako, obedient po ako sa ating rule, sa ating schedule. Once schedule natin na maglaro, kahit pa bumalik ang Diyos, maglalaro ako kasi schedule to ng community. So yun po ang obedience, ang pinaka-importante din. So yun sister, wag tayo mag-rely doon sa mismo na dreams, sa mismo na kala mo'y vision, kala mo'y private revelations, hindi po. Ang pinaka-importante diyan, ang palaging merong milagro araw-araw yung sa Eucharist. Yun po ang pinaka-sentro natin sa buong buhay natin, wala nang iba. Yung milagro sa Eucharistia na nagta-transform yung tinapay into the body and blood of Jesus Christ, yung sa wine, yun po ang pinaka-importante, wala nang iba doon.
kahit pa ipatong-patong yung mga anghel, hindi na po talaga yan mapapantayan yung milagro doon sa misa. Doon po tayo mag-focus. Huwag tayong mag-focus sa dream, huwag tayong kumuha ng lakas doon sa dreams, yung akala natin maghahatid natin doon sa Diyos. Huwag po 'yon. Sentro po natin yung Eucharistia. So yun lang sagot natin, Bro John Ray.